Magandang umaga po sa inyong lahat. You know, there are many creatures, mga nilikha, that are drawn to the light. Halimbawa, kung gusto nyo manghuli ng isda sa dagat, sasabihin sa iyo ng mga mangingisda, the best time to go fishing ay yung kapag madilim, walang buwan o new moon. Kasi yung ilaw ng bangka ang aakit sa mga isda. Hindi mo kailangan masyadong maghanap kasi lalapit ang isda sa iyo. Marami ring insekto ang naaakit sa liwanag, hindi po ba? Lalong-lalo na dito sa Quezon City, napakadami nito. Yung mga anay, hindi ho ba? Yung mga anay, sa hapon, nagliliparan sila sa mga poste ng ilaw at minsan pumapasok sa loob ng bahay kung saan may ilaw. Ang pinakasikat siguro ay yung insektong gamo-gamo, the moth. They are drawn to the light. At kung ang pinagmumulan ng liwanag ay sindi ng kandila, hindi nila maiwasang lumipad, paikot at palapit sa apoy hanggang sa magliyab ang kanilang mga pakpak at mamatay. Maraming mga nilikha ang naaakit sa liwanag at hindi lang mga halaman at mga hayop ang natural na naaakit sa liwanag. Tayo ding mga tao naaakit din sa liwanag dahil tayong mga tao ay hindi nilikha para sa kadiliman. Palagi tayo naghahanap ng liwanag sa mga madidilim na sitwasyon. Hindi tayo makakilos o mamuhay ng maayos kapag madilim. We are helpless in the dark. At alam yan ng kalaban. Natulad ng isda at ng anay, tayo ay madaling maakit sa liwanag. Natulad ng gamo-gamo, madali tayong paikutin sa liwanag. Kaya ang taktika ng kaaway, manlinlang, mangakit, magpanggap bilang liwanag, pero parusang apoy pala ang dala niya. We follow the light, and in this world, we follow many false lights in this world that leads us to doom. But our attraction to the light was but natural. And at first, it was life-giving, for we were created in the light by the light. At alam ito ng Diyos, kaya naparito siya sa mundo bilang isang liwanag sa gitna ng ating kadiliman. Siya ay isinilang sa ating mundo bilang isang tanglaw ng pag-asa at liwanag at buhay, habang ang mundo ay nababalot sa kadiliman at kamatayan. Siya ang tunay na liwanag na magdadala sa atin sa kaligtasan at magbabalik ng dati nating kaningningan. At ang liwanag na ito, liwanag ni Jesus, ay iba sa lahat ng iba pang mga liwanag na pilit na nang aakit sa atin. Una, si Jesus ay liwanag na parang apoy na nagpapadalisay ng bakal. A refiner's fire. Ayon yan sa ating unang pagbasa mula sa propeta Malakias. Si Jesus ang apoy na magdadalisay ng mga matitigas na puso na parang bakal, na hindi nasusunog para sirain ang bakal, kung hindi para linisin at dalisayin ito. Inilalabas ng liwanag ni Kristo ang kagandahan at kaningningan ng pilak at ginto sa pamamagitan ng pag-alis ng mga dumi, sa pamamagitan ng apoy na nagpapadalisay. Jesus comes as this fire that brings about restoration, reconciliation, and reparation for our sins. Tandaan nyo, si Jesus hindi niya ginawa ito from a distance. He was not a spectator. Gaya nga ng sinabi sa ating ikalawang pagbasa, si Jesus mismo ay nasubok sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Kaya ngayon, siya ay nakakatulong sa ating mga sinusubok at nahihirapan.
Isinailalim niya ang kanyang sarili sa apoy ng pagdurusa, kahit na hindi niya kailangan ng anumang pagdadalisay, para mabago niya ang apoy na kumikitil at gawing apoy na tagapagpadalisay, para hindi na tayo magdusa at hindi tayo mamatay. Kaya ngayon sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, kinakaya natin ang apoy ng krus para linisin at buhayin tayo kaysa sunugin at kitilin. At pangalawa, si Jesus ay dumating bilang isang liwanag na tatanglaw sa mundo. Gaya nga ng sinabi ni Simeon sa ating ebanghelyo, nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag ito na tatanglaw sa mga hentil. Hindi lamang tayo dadalisayin ng liwanag ni Jesus, papawiin din niya magpakailanman ang kadiliman at kamatayan na bumabalot sa ating mundo. At ipapakita niya sa atin ang daan na magbabalik sa atin sa liwanag at buhay. He will be the fire that will warm our cold and dark nights. He will heal our blindness so that we can only set our sight on Him. In our world today, where darkness is promoted and death is celebrated, now more than ever, we need the light of Christ. Ngayong linggo din pong ito ay tinatawag na Pro-Life Sunday, kung kailan ginugunita natin ang dignidad at kahalagahan ng buhay ng tao. Nasa loob man ito ng sinapupunan ng ina, nagkamali man siya sa kapwa niya, walang sino man ang pwedeng kumitil ng buhay o harangin ang regalo ng buhay. Minsan nga po, nagtataka ako, bakit pa may salitang pro-life? Kasi kapag may salitang pro-life, merong anti-life. Nakakalungkot. Hindi ba dapat tayong lahat na nabubuhay ay para sa buhay? Pero may ilan sa atin, bagamat buhay, ay patay ang kalooban. You know, apparently, ang ating mundo ngayon, ang ating kultura is anti-life. We espouse the culture of death and darkness. Marami pa rin sa mga bansa ang legal ang aborsyon. It goes to show that not everything that is legal is moral. Imagine niyo sa abortion, they dehumanize the baby inside the womb by calling it other than what it actually is. Di ba sa ating mga Pilipino, tao na yan. We call it baby, hindi ba? Tao yan. Pero sa ibang bansa, ang tawag nila, clump of cells. They dehumanize the human inside the womb. Tanong ko, hindi ba tayong nabubuhay ngayon? We are also clump of cells. So ibig ba sabihin, hindi rin tayo tao? They dehumanize the vulnerable. Sa ibang bansa, lalo na sa US, ang mantra nila, my body, my choice. But they do not have respect to the body inside their womb that is not their own. And they do not give that body any choice. Abortion is the greatest evil in our world today. At sabi nga ng isang Catholic apologetic, and I believe in what he said, sabi niya, abortion is the sacrament of the devil. Because it mocks the sacrament, our sacrament of the Holy Eucharist that gives us life. Halimbawa, yung salitang ginagamit nila, my body, my choice, are the same words in the sacrament of the Holy Eucharist. This is my body. This is my blood, which will be given up for you. The life that Jesus gave up so that we would have life is distorted and mocked by the devil in our culture of death. This is my body.
my happiness, my choice. And so fathers and mothers will kill and offer their child in the womb as an offering to death and darkness. Abortion pa lang po yan. We have artificial contraception promoted in society. We have death penalty. We have extrajudicial killing and many anti-life lifestyles and policies. Halimbawa, marami sa mga kabataan ngayon ang gustong magpakasal pero ayaw magkaanak, intentionally preventing pregnancy. Mag-aaso na lang daw sila. You know, my advice to these young people, do not marry. Because marriage is not for you. Because this sacrament is not just unitive, one flesh between the husband and wife. It is at the same time procreative, open to life. Even the culture of death, the culture of anti-life creeps into the sacrament of matrimony, the sacrament that creates new life by the couple saying, this is our life, this is our body, this is our choice. That's how the devil works in our times, my dear brothers and sisters. Nagpapanggap na liwanag, pero dala ay kadiliman at kamatayan. Kaya mga kapatid, sa araw po na ito, pista rin ng Candelaria. Mamaya, babasbasan natin ang mga kandilang daladala ninyo na sagisag ng liwanag ni Kristo. Habang sinisindihan natin ang mga kandilang ito sa ating mga panalangin, naway si Jesus ang maging tanging liwanag ng ating buhay. Ang liwanag na magdadalisay sa atin at gagabay sa atin sa daan ng katotohanan at buhay. Na sa tuwing sisindihan natin ang mga kandilang ito sa gitna ng ating mga paghihirap at pagdurusa, naway maalala natin na ang ningas ng puso ni Jesus na nagsasabi sa atin, hindi kayo nag-iisa. I am with you. At sa tuwing tayo'y magtitirik ng kandila, alalahanin din natin ang mga buhay na hindi man lang nakasulyap ng liwanag ng mundo o ng liwanag ni Kristo dahil maagang kinitil ang kanilang mga buhay. We are all children of light. Let us all then walk in the light of Christ. Amen.